Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Si Calamard, mga boss, si Agnes Calamard, ito ho yung pumunta rito sa bansa ho natin. Maging si Leni Robredo, iisa ho yung line of thinking. Alam niyo ba? Si Robredo, si Leni Lugaw Champurado Aroscaldo Robredo, ang kanyang paniwala, hindi naman ho ito sophisticado kung pag-uusapan ho yung mga kaganapan sa ibang parte ng mundo. Naniniwala ho si Robredo na lahat ho ng mga yung sinasabing gera kontra droga na sinubukan ho ng Thailand, sinubukan ho ng iba ho mga bansa sa South America, at yung iba ho na gusto ng talagang gera, doon ho sa ibang other countries na hindi raw ho umubra. Ganon din ho sinasabi ni Agnes Calamard. Si Robredo naman went beyond by saying it doesn't work. Hindi ho ubra itong sinasabing gera kontra droga nitong si President Duterte, kasi ang gusto niya i-decriminalize ang paggamit ang droga. I-decriminalize ho yung the use of drugs, decriminalize ho. Sino man mahuhuli yan ng droga para maiwasan yung sinasabing extrajudicial killing na yun ho ang kanilang pinupunturon. Ang problema ho yung sinasabi, ito naman si Calamard, hindi umuubra yan yung mga war on drugs. It doesn't work. Tanong, anong solusyon ninyo if it doesn't work? Ibig nilang sabihin, pag decriminalize mo na yan, ilabas mo na. Hindi pwedeng para maiwasan yung sinasabing patay dito, patay doon. So, nakikita niyo ho ba? Alam niyo mga boss, karapatan ho ng taong bayan, hilingin ho sa ating gobyerno yung sinasabing kapayapaan, at hindi lang kapayapaan, kaligtasan ni man na naninirahan sa isang komunidad. Mga residente sa nasabing komunidad, mga mamamayan sa nasabing bansa tulad ng Pilipinas, karapatan ho hilingin sa gobyerno ang kanilang kaligtasan at ang kanilang kapayapaang gusto nilang makamtan sa sinasabing lugar na kung saan kanilang kinaroroonan. In totality, the greater good of the greater population, ang ibig sabihin ho no, mga boss, ipatupad ng gobyerno ang batas sa mga lumalabag ho, lalo na doon sa sinasabing ito ho'y naglalako ng droga, ito ho'y mga galamay ng mga drug lords sa industriya ng droga na nakakasira ho sa pamilya, sa buhay ho ng mga Pilipino. Kaya ang kanilang sinasabi, i-decriminalize na yan, pagbenta ng droga, i-decriminalize ang sino man mahuhulihan ng droga, bagkos i-rehabilitate na lang yan. So nakikita niyo na ho, sa atin ho, ginagawa ho natin rehabilitation, pero may batas ho tayo laban doon sa mga nagpapakalat sa droga. Yun ho nagiging problema na ayaw ho tingnan nitong mga nasa sinasabing human rights. Kapareho ho ni Robredo at kapareho ni Calamard. Ang gusto ho ng mga nasa UN, itong si Calamard, mga boss, ay ganare. Kung anumang karapatan ang sino mang kababayan ho natin na naninirahan sa isang mapayapang komunidad na kagustuhan ay kanilang kaligtasan labang sa masasamang elemento na naglalako ng droga, nagpapakalat ng droga, nasanhi na mga sinasabing hapang-hahalay kriminalidad, anumang uring kriminalidad, kasi ang sinasabing tinuturtang iyong utak, kinakailangan yang ganyang sinasabing karapatan nitong mga naglalako na kasintulad ng karapatan na mga pinoprotektahan ng gobyerno na sinisira ang pamilya nitong mga naglalako ng droga, yung mga karapatan at kapakanan ng mga mamamayan na naninirahan sa isang mapayapang lugar na ang gusto'y seguridad. Ang hinihiling ho nitong yung mga yellow bleeding hearts,
give, what is due the criminals behind drugs. Give them their human rights. Nakikita niyo ba? Mga stupido. Mga bobo. Gustong ipagkaloob yung sinasabing karapatan, yung due process, na wag na silang hatulan. Okay lang kung sila maglako, i-rehabilitate na lang ang kailang mga ibibiktima. Sangkaterbang mga bobo tulad ho nitong si Agnes Calamard, itong si Robredo, isa pa rin itong KKK, kahinaan, kabobohan, katangahan. Sino ba naman ang bugok? Yun na nga ang problema. Yun na nga yung sinasabing evil, ay gusto nilang gawin. Evil, gawin good. I analyze this. Why would you give a criminal elements selling drugs that destroy the moral fiber of a community and the family itself? Why would you give them the same welfare and the same rights as against those people wanting the government to protect them for their safety and peace in the community, the law-abiding citizen entitled to the right from the government to give them safety and security? And then you put this scumbag, this sons of, alam nyo na, mga iho de puto, na kumbaga, parang ihahalo mo sila, okay lang sila maging demonyo, manira ng pamilya, kasi ala ng batas na sinasabing kakatakutan ito mga iho de puto na gumawa ng krimen sa pamamagitan ho ng industriya ng droga, kasi ang gusto ni Lenny Lugaw, Champurado, Aruscaldo, Robredo, i-decriminalize. Ang ibig sabihin, patibayin yung industriya ng droga. Ang gobyerno ay habaan ang PC. Habaan ang PC, hayaan silang ipagpatuloy ikalang pangangalakal ng droga. Nasa sa gobyerno na, ipatupad ang batas, bantayan ang kalang ginagawa na wag sila makapagbenta ng droga, pero wag mong ikukulong. Kung manlaban, wag mong papatayin. Buhayin mo. Kung may namatay na sila at nasirang pamilya, may karapatan sila dahil buhay pa sila. Yung mga namatay, tapos na. Bobo. Hindi ho ba? Bobo. You understand what I'm saying? Hindi ho. Hindi ho pwedeng ipahalubilo ho etong mga naglalako ng droga na nagtatrabaho sa ilalim ng mga drug lords na palakasin ang industriya ng droga at kasamaan ng droga. Yun hong sinasabi nagbabanta sa ating lipunan at masira ho mga pamilya. Hindi ho mahalaga sa kanila. Kasi ang karapatan at kapakanan na maipairal yung sinasabing human rights, the due process nitong mga putok sa buhong naninira, kinakailangan kasing halaga rin doon sa sinasabing karapatan na mga mamamayan nag-law-abiding, God-fearing na hindi ho sila gumagawa ng kalokohan. Pero para bang iba, hindi po pwedeng ipaghalo yan. Ang sino man lalabag at hindi natatakot sa batas ng tao at batas ng Diyos, ako ho'y naniniwala, an eye for an eye, a tooth for a tooth. The Old Testament.